morning, brothers and sisters. Ako po si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ngayon po, December 11, Monday, 2023. Pakinggan po natin, brothers and sisters, ang mabuting balitang ito nang sa ganon ay mapanuto tayo at malaman natin kung ano yung katotohanan. Kung ano nga ba yung pamumuhay natin, ano nga ba yung kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nariyan lamang, naghihintay na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ganyan po tayo kamahal, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais ng Diyos na tayo ay magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Baliktan natin ang ating mga pagkakasala. So tunghayan po natin dito sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 33 verse 10 hanggang 20. Narito po ang pahayag ni Propeta Ezekiel, ang salita ng Diyos. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong pinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan, na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay. Ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayon, kapag tinalikdan niya ang kasamaan at magbagong buhay, siya tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na aalalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Tao, sinasabi ng inyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko. Gayon,
ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayon sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa, mga Israelita. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. So yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan. So malinaw po, brothers and sisters, ang inihayag niya sa pamagitan ni Apostol ni Propeta ni Ezekiel, ang inihayag ng Diyos na ang masama kung magpakabuti, siya ay mabubuhay. Ngunit ang mabuti kung magpakasama, siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. So ganyan din po sa panahon natin ngayon. Dapat din po tayo na magpakabuti. Huwag tayong gagawa ng masama kanino man, sapagkat tayo'y mamamatay. Kung magiging matigas ang ating ulo, pinaalahanan po tayo sa pamagitan ng ebanghelyong ito na ating tinunghayan. Napakalinaw naman po ang sabi ng Diyos tungkol sa masama. Sinabi kong siya ay mamamatay, gayon man kapag tinalikdan niya ang kasamaan at magbagong buhay, siya tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Kaya po napakaliwanag po ng sinasabi ng inihayag po ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Magbagong buhay po tayo, sapagkat yan po ang nais ng Diyos. Tayo'y magbalik loob sa Kanya, kalikdan natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Sapagkat yan po ang layunin ng Diyos, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo'y magbagong buhay. Sapagkat ayaw niya nga na tayo'y mapahamak. Kaya sa pamagitan ng kanyang mga salita na iniwan sa atin, sa pamagitan ng mga propeta, tayo'y hinikayat na magbagong buhay. Ganon din po, nung sinugo po ang Panginoong Hesus na bumaba dito sa sanlibutan ito upang ipangaral din po ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Sapagkat ang sabi ng Diyos Ama nung hinirang niyang Panginoong Hesus, sinugo papunta rito sa sanlibutan upang tayo'y tubusin at iligtas sa ating mga kasalanan. Ganyan din po ang sinabi ng Diyos Ama. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin upang tayo'y iligtas. Sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo'y upang ang mga bulag ay makakita
at ang mga nakabilanggo sa kadiliman ay makalaya. Tunay nga po na ito'y nakabilanggo sa bilangguan, o tunay nga po na ito'y mga bulag upang makakita. Kahit po tayo nakakita o kahit hindi po tayo bulag, sa Diyos tayo'y bulag kung wala tayo sa katotohanan. Bulag tayo sa katotohanan, bilanggo sa kadiliman, sapagkat walang liwanag kapag tayo nakabilanggo sa kadiliman. Ang nasa isip lagi natin yung pita ng laman. Ang nag-uudyok lagi sa atin, pita ng laman. Kaya hindi naliliwanagan ang ating isip sa pamagitan ng nahaharangan po tayo nung pita ng laman. Kaya hindi po tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ganun din po ay inihayag din po ng Panginoong Hesus ang kabutihan ng Diyos Ama, ang pag-ibig niya sa tao. Sapagkat ano ang sabi dito, tunghayan po natin dito sa Isaiah chapter 42, 6 hanggang 9. Ang sabi po, inihayag po ng Diyos dito sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Kaya po ito nalaman upang malaman ng mga tao noon sa Israel, sa sambayanan ng Israel. Sa pamagitan ng propeta na siya Propeta Isaiah, ibinahagi yung salita ng Diyos sa mga tao. Tunghayan po natin dito sa Isaiah 42, chapter 6, hanggang 9. Ang sabi po, akong si Yahweh tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. So ayan po, hinirang po dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat yung mawawala na nga, pagtatapos na po yung gawain ng mga propeta na sila Moises, ang mga propeta. Kaya sinugo ng Ama ang Panginoong Hesus, ang nag-iisang anak, upang ihayag sa mga huling tao, sa mga tao sa atin, ang salita ng Diyos. Sapagkat wala na, tapos na ang gawain ng mga propeta at ni Moises. So, ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig sa tao, sa pag-ibig sa nilikha niya, ang kaisa-isang anak niya, ang Panginoong Hesus, na siyang sinugo niya upang tayo'y palayain sa kadiliman, upang ang mga bulag ay padilatin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga nung pagdating ng Panginoong Hesus, yan din po ang hinayag niya, ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Inihayag niya dito sa sanlibutan ito. So tingnan natin dito sa
sa aklat ni Mateo chapter 12, 17 hanggang 21. Kung paano pinatotohanan ng Panginoong Hesus ang sinabi ni Propeta Isaias. So tingnan natin sa Mateo. Sapagkat ang sinasabi po ng Panginoong Diyos dito sa Isaias ay ang Panginoong Hesus na kanyang hinirang na magpapalaya sa mga bulag, magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga nakakulong sa bilangguan. So narito po ang patotoo po ng Panginoong Hesus nung siya'y nangangaral na. Sabi po, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Ayan po yung sinasabi ni Propeta Isaias dito kanina na tinunghayan natin. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan, ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansay, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilaw. Hanggang itong katarungay mapagtagumpayan niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilagak. So ayan po mga brothers and sisters, nung inutos ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus, ganyan din po ipinangaral po ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, ngunit wala po, bibihira po ang nakinig sa kanya noon. Yung mga nakinig, yan po yung ginawang apostol, sapagkat galing din po sa Diyos yun na ibinigay sa Panginoong Hesus upang ito'y maging tagapaglingkod niya o tagasunod sa kanya, yung 12 ito. Sapagkat ang nais nga ng Diyos, ayaw niya na tayo'y mapahamak. Ganyan po, kabait ang Diyos sa atin. Tayo lang niyo po yung mga suwail na ayaw natin iiwan yung paggawa ng masama. Kaya sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, hinihikayat tayo na magbalik loob sa Diyos. Talikdan natin ang ating mga kasalanan, ang ating kasamaan. Katulad nung tinunghayan po natin kanina doon sa aklat ni Propeta Ezekiel, ayaw ng Diyos na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais niya ay magbagong buhay at magbalik loob sa kanya. Kaya nga hinikayat tayo ng Diyos na magbalik loob sa kanya at magbagong buhay. So tingnan natin dito sa aklat balikan natin ang aklat ng ni Propeta Isaias chapter 1, 16 hanggang 20. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ayaw tayong lubayan hanggang hindi tayo natututo ng mabuti. Kaya magpasalamat tayo kung tayo'y dumaranas ng mga pagsubok, kung tayo'y dumaranas ng kapighatian. Sapagkat sa kabila ng lahat ng iyan na ating dinaranas,
kagalakan ng ating tatamuhin kung tayo'y magtatagumpay sa mga pagsubok na yan. Sapagkat ang ginto nga po ay sinusubok sa pamagitan ng apoy. Doon po makikilala ang tunay na ginto. Ganyan din po tayo. Kung tayo man po ay dumaranas ng mga pagsubok, kapighatian, mga pag-uusig, mga pag-aalimura, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Kapag nangyari sa inyo ang mga ganyang bagay, matuwa kayo at lumukso sa tuwa. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang gantimpalang tatamuhin ninyo sa langit. Ganyan po ang Diyos, magmahal. Talagang parurusahan tayo. Dapat tayong magtaka kung tayo'y hindi pinarurusahan. Hindi po yan parusa ng kaaway, yan po ay parusa ng pagmamahal po sa atin. Kumbaga pinapalo tayo, pinaalalahanan tayo upang tayo'y matutong lumakad sa katotohanan. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Ang nais niya, magbalik loob tayo sa Kanya at magbagong buhay at talikdan natin ang ating mga kasalanan. So tunghayan po natin dito sa aklat ni Isaiah chapter 1 verse 16 hanggang 20. Tingnan po natin kung gaano kabuti ang Diyos, na kahit na tayo'y marumi, kahit na tayo'y masama, Kanya tayo'y lilinisin, Kanya tayo'y patatawarin. So tingnan po natin, ang sabi po dito ni Propeta Isaiah, aklat niya. Sabi ng Diyos, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ayan po, ang mga balo ang ipinagtatanggol. Ang utos po ng Diyos. Hindi po yung malalakas na tao. Ang sa atin, baliktad eh. Kung sino yung malakas na tao, yun ang pagtatanggol natin eh. Kung sino yung mayaman, yun ang tutulungan natin. Ayan po'y kabaliktaran ng nangyayari sa atin. Napakalinaw po na itinuutos ng Diyos kung sino yung mga dapat nating tulungan, kung sino yung mga dapat nating kalingahin. Yan po yung pagkalinga na kalugod-lugod sa Diyos. Wala ang ginagawa po ng sanlibutan, hindi po kalugod-lugod. Palagay na natin, mabuti yung ginawa mo. Ngunit hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Tulungan mo ba naman eh, mayaman na nga eh, tutulungan mo pa. Pagtatanggol mo pa, mayaman na nga, malakas na nga. So ayan po, napakalinaw po kung ano po yung kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ano ang sabi ng Diyos Ama? Ipagtanggol ang mga balo. Tulungan ang mga ulila. Ito yung mga walang kumakalinga. Ayan po ang pagtulong na kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagtatanggol na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi isang tao lang eh. 4, 5 kayong nagsasabay-sabay na magsalita eh. Pagtutulong-tulungan ninyo eh. So hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Ayan po ang itinuturo. Ipagtanggol ninyo ang mga balo. Kasi wala na pong kakayahan sa sarili niya yun kung siya'y nag-iisa. Kapag balo ka, ibig sabihin nag-iisa ka na. Hindi po literal na balo ito. Ang ibig sabihin dito, spiritual po itong pangungusap. Kapag nabalo ka, ibig sabihin nag-iisa ka na. Ibig sabihin, kung nag-iisa ka, dapat kang ipagtanggol.
Pero hindi po yung mayaman, kung hindi yung mga ulila. Ulilang tunay nga ba ito? Ulilang literal nga ba ito? Hindi po. Ito po yung mga taong walang kumakalinga, walang umiintindi sa Kanya. Ayan po yung kalugod-lugod na dapat nating tulungan. Hindi po yung malalakas, hindi po yung mayayaman. Napakabuti ng Diyos kasi itinuturo sa atin yan kung ano yung dapat nating gawin. Sapagkat yan yung kasi gumawa man tayo ng gumawa ng masama kung pang sarili lang natin, hindi natin napaparangalan ang Diyos, sapagkat ang sarili lang natin ang gusto natin parangalan. Kasi kapag tumulong tayo sa mayaman, tutulungan din tayo noon. Ano pang natanggap nating gantimpala na mula sa langit? Ano pa ang hihintayin nating gantimpala mula sa langit, mula sa Diyos? Wala na. Kasi ibinalik na sa atin nung tinulungan natin. Ano pang hintayin natin gantimpala? Wala na. Ibinigay na sa atin ang tinulungan natin eh. Ibinigay na sa atin nung pinagtanggol natin eh. So wala na tayong hihintayin mula sa Diyos. So ayan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga sabi nga, yung kalugod-lugod sa Diyos, yun yung gawin ninyo. Hindi po masama yung gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat isa po yan na sandata nung nakayamanan natin sa langit. Kaya nga lang po, unahin po natin ang Diyos. Hindi po masamang tumulong, magandang gawain po yan. Hindi po masama magmahal, magandang gawain po yan, magandang halimbawa po yan, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya lang nakakalimutan na natin ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Dahil tayo na lang nagpupurihan na, nagpapasalamatan na. Nakalimutan na natin pasalamatan ang Diyos na siyang lumikha sa atin at nagbigay ng buhay sa atin. Puro pang sarili na lang natin ang ating iniintindi. Ang Diyos, hindi na natin naalala. Magpasalamat man tayo hanggang sa bibig lang. Hindi nagmumula sa puso. Ayan sinasabi ng Panginoong Hesus, ang paggalang ninyo'y sa akin ay paimbabaw, sapagkat sa bibig magkagaling ang inyong pag-ibig, hindi nagmumula sa puso. Ganyan po tayo kapag tayo'y busy sa ating mga gawain. Hindi na natin naalala ang Diyos. Maalala naman natin, paimbabaw na lang. Ay, salamat Lord. Wala na, ganun na lang. Sa puso natin walang laman. Ayan po ang tinatawag na paimbabaw. Nagsasalita po tayo, sa bibig lang lumalabas. Pero sa puso natin, walang laman. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Ang Diyos, ganyan po ang pag-ibig niya sa atin hanggat nariyan po tayo, pinaalalahanan niya tayo lagi na ayaw niyang, nga sabi nga, kahit anong karami ng ating kasalanan, ito ay pawawalang halagan niya. Ito ay tayo ay pawalang kasalanan. So tingnan natin, tuloy natin ang sabi ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Hinihikayat tayo. Ang sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan po. Gaano man karami ang ating kasalanan, magbalik loob lamang tayo sa Diyos. Talikdan natin ang kasamaan at magbagong buhay.
tayo'y kanyang patatawarin. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po yan katulad ng pag-ibig ng sanlibutan. Puro sa bibig lang, ngawa ng ngawa, iniibig ko yan, iniibig ko yan. Nung nagkamali sa kanya, nagkasala sa kanya, wala na. Isang buwan hindi pinansin, isang buwan hindi kinausap. Ayan ba ang sinasabi nating pag-ibig? Ang Diyos hindi eh. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit gaano karami ang ating mga kasalanan, ayan po, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Tayo, salita tayo ng salita na mahal ko yan, iniibig ko yan. Nagkamali lang, wala na. Hindi lang nasunod yung gusto mo, wala na. Isang buwan mo na hindi nakakausapin, 1 taon, 2 taon. Ayan ba yung pag-ibig na ipinagmamalaki natin? Walang kabuluhan yan, brothers and sisters. Pang sarili lang po natin ang ating iniintindi. Abay, nagkamali lang, nagkasala lang eh. 1 buwan, 1 taon na, hindi mo kinakausap yung nagkasala sa'yo. Tapos ibagmamalaki mo pa. Ang Diyos, kilala ko, kilala mo nga, sa bibig lang. Pero sa puso, wala. Dahil kung kilala natin talaga ang Diyos, ang pag-ibig natin ay dapat naroroon. Ano ang sabi ng ni Pedro nung tinanong ang Panginoong Hesus? Panginoon, makailan ko pa ba patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ko sinasabing makapito. 70 pa na pagkakasala. Eh hindi, ang lalakas natin magsabing, mahal ko yan, niibig ko yan, wala akong ginagawa ang masama. Pinapupuutan naman natin ang ating kapatid. Hindi po yan ang pag-ibig ng... Mabuti nga, hindi tayo nagsasabi na lang eh. Kaysa yung magsalita tayo eh. Nagdudoble pa yung kasalanan natin. Hinahayaan na lang natin ang Diyos. Kasi kung magsasalita tayo, lalong dodoble yung kasalanan natin. Sapagkat yung sinasabi natin, hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. So sino ang magpaparangal sa atin? Sino ang kakalinga sa atin? Wala. So ang tinutukoy po dito ng pag-ibig ng Diyos, gaano mang karami ang kasalanan natin, ay handa niyang ipatawad. Gaano man tayo karumi, tayo'y kanyang papuputiin at pagiging busilak sa kaputian. Ganyan po ang itinuturong pag-ibig ng Panginoon. Hindi po pag-ibig-ibig lang, sa nguso lang, wala sa puso. Dahil ang tunay na pag-ibig nagmumula sa puso. Pag-ibig ba yung nagkasala? Hindi ka lang sinunod ng 1 beses? Wala na. Yung mukha mo hindi mahipinta. Hindi ka na papansinin. Hindi po yan ang kalugod-lugod sa Diyos na pag-ibig na sinasabi natin. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, pakinggan po natin yung aral. Napakabuti po para sa atin, napakaganda po. Yung katotohanan, yung tunay. Kasi ang Diyos talagang tunay eh. Nag-iisang Diyos na tunay. Ayan po, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Yan mo. Ganyan pong ginawa ko eh. Yung kasalanan ko hanggang leeg na eh. Kaya halos malunod na ako doon sa kumunoy na kinaroroonan ko eh. Kinatalagyan ko eh. Lahat ng karamdaman, halos mawalaan na ako ng
ng pag-iisip na matino, ng katinuan. Nagbalik loob, ganyan ang ginawa ko. Kasi sabi ng Diyos halik kayo at magliwanagan tayo. Ganyan ang ginawa ko. Kinausap ko ang Diyos pagdating ng gabi. Nakipag-usap ako sa Kanya. Sapagkat suwail ako, kaya nung pabalik-balik pa rin yung mga karamdaman ko. Kasi siyempre, kumbaga, hindi naman kaagad-agad tayo na talagang makaka-recover doon sa natin. Ngunit ang importante po doon, brothers and sisters, yung pinagsisikapan natin na lumayo sa kasalanan. Pinagsisikapan natin na itakwil ang kasalanan. Ayan po ang nais ng Diyos. Ayan po, hinihikaya tayo ng Diyos. Magliwanagan tayo. Ganyan po ang ginawa ko. Nung gabing yun, habang nakikipag-usap ako sa Diyos, tumutulo ang luha ko. Hindi ko namamalayan, unti-unti gumagaan ang pakiramdam ko habang bawat patak ng luha ko nung gabing yun. Gumagaan ang pakiramdam ko. Hanggang nung matapos ako makipag-usap, ang sarap ng pakiramdam ko. Mas lalong naramdaman ko na masarap ang buhay na sumusunod ka sa Diyos. Nung pagkagising ko ng kinaumagahan, yung dating masukal na aking dinadaanan ay parang napakalawak na hardin. Ganun po ang pakiramdam ko at that time, nung kinaumagahan. Nung pagkatapos kong makipagliwanagan sa Diyos, pagkatapos kong makipag-usap nung gabing yun, at pinagsisihan ko po yung lahat ng aking kasalanan mula nung ako'y nagkaroon ng tamang pag-iisip sa mundong ito. Isinuko ko po ang mga kasalanan yun sa Diyos. Inano ko po sa Kanya na siya nang bahala. Kapagkat siya nagkaloob ng buhay na ito sa akin. Ganong kasarap po ang naramdaman ko nung kinaumagahan. Nung dati, nung bago ako makipag-usap o makipagliwanagan sa Diyos, ang buhay ko parang, alam mo yun, yung parang yung nakabaon na ako doon sa kumunoy na hanggang leeg. Pamagitan ng mga karamdaman, ayun pala, hindi ko alam, tinatawag na pala ako ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Sa pamagitan ng mga karamdaman, sa pamagitan ng nawala na ako ng hininga, almost mga ilang segundo rin yun, ayun, ang lahat ng yun ay paalaala para sa akin na magbalik loob ako sa Kanya, talikdan ko na ang aking mga pagkakasala. Ayun po ang paalala sa akin ng Diyos. Kung naging matigas ako noon, hindi ako nakipag-usap or nakipagliwanagan sa Diyos, baka wala na ako ngayon, brothers and sisters. Kumbaga ako yung buhay na patutuo dahil nangyari po sa akin. So ganyan po tayo ngayon. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Makipagliwanagan tayo sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya. Wala pong makakaalis ng mga karamdaman sa atin kung hindi ang Diyos lamang. Siyang lumikha sa atin, natural, alam niya rin yun kung paano niya aalisin. Sabi niya, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ngunit narito po ang kanyang task sa atin. Ano ang sabi ng Diyos Ama? Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ayan po. Anong mangyayari kung tayo ay magpapatuloy sa ating pagsuway? Ayan po. Ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ayan po ang mangyayari po sa akin yan kung ako'y hindi nagbalik loob sa Kanya, sa Diyos.
Kung hindi ako nakipagliwanagan sa Kanya nung gabing yon, mangyayari po sa akin, baka wala na, baka lupa na rin yung katawan ko ngayon. Matagal nang inuod. Yung katawan ko, ilang taon na, 2 na yata, magtatatlo na rin. Wala na. Kung hindi ako nakipagliwanagan noon, ayan po kung magpasabi ng Diyos Ama. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. So ang laki ng pasalamat ko nung time na yon, na nakipag-usap ako sa Diyos nung gabing yon. Kaya habang ako nakikipag-usap, brothers and sisters, nararamdaman ko pumapatak yung luha ko. Pero ang nararamdaman ko rin na bawat patak ng luha ko, gumagaang ang pakiramdam ko. Gumaganda ang pakiramdam ko. Yung mabibigat na pasanin ko, yung mabigat na pakiramdam ko sa katawan, unti-unting nawawala habang nakikipag-usap ako sa Diyos. At yan ang totoo. Pagkagising ko ng kinabukasan, yung dating masalimuot na dinadaanan ko, pagkagising ko nung kinaumagahan, napakaaliwalas ng pakiramdam ko. Napakagaang ng pakiramdam ko. Ganyan po kasi naranasan ko po yan eh. Ako yung buhay na nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos ngayon na naranasan ko po. Hanggang ngayon, nararanasan ko po. Kaya doon ko nalalaman na ang lahat na andito nasusulat sa Bibliang ito, sa Ebanghelyo, ay totoo. Mangyayari at mangyayari. Kaya kapag pinaalalahanan tayo, ayan po ang sabi niya, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Mabuti na lang naalala kong magbalik loob sa Diyos, makipag-usap. Kung hindi, wala na. Baka buto na lang ngayon yung nandun sa kinalalagyan ng aking katawan. Ngayon, ang lakas-lakas, wak, 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 sabi nung manok. Ganyan po ang Diyos magmahal. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya, at tatalikdan natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagsuway, kakalingahin po tayo ng Diyos. Siyang lumikha sa atin eh. So ganun din po nung panahon na ng Panginoong Hesus, nung siya ay sinugo ng Diyos Ama upang tayo'y iligtas. Ganun din po, ipinangaral din po ng Panginoong Hesus. Sapagkat yun po ang layunin ng Panginoong Hesus, ang layunin ng Diyos, kaya inutusan siya ng Ama na tayo'y iligtas upang nang sa ganun kung tayo'y mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat wala na po yung mga propeta at si Moises kaya ang sumunod na ang kahuli-hulihan na inutusan ng Ama upang mahipalaganap ang kanyang salita ay ang Panginoong Hesus, ang nag-iisang anak. Siya yung nag-alay ng buhay. Ipinako siya sa krus at namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y tinubos niya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay binuhay ng muli. Ibig sabihin po, kung siya ay binuhay ng muli, tayo din po ay makakamtan din po natin ang pagkabuhay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang pinakapanganay sa atin. Doon po pinatunayan ng Diyos na ang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Sa pamagitan po ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus na muli, nahipadaman na po niya sa atin na totoo yung mga sinasabi ng Diyos Ama, mga kasulatang ito.
totoo yung mga sinasabi ng mga propeta na lahat na nasusulat nandito ay mangyayari. Kaya nga, ang sabi kanina doon sa tinunghayan natin sa Isaiah, ang sabi ng Diyos Ama, kausap ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan mo, gagawa ako ng pakikipagtipan sa mga tao, ang sabi ng Diyos Ama. Ikaw ang magdadala ng liwanag at katarungan. Kaya ganyan din po, sa panahon ng Panginoong Hesus, ipinangaral niya dito ang pag-ibig din po ng Diyos sa tao, kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Kaya nga sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ipinahayag sa atin, ipinahayag doon sa mga apostol niya na dapat tayong sumunod sa Diyos, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak. Kasi iisa po ang Panginoong Hesus. Sa panahon ngayon ay hindi na po tayo, unlike nung nakaraan na si Moises o yung mga propeta, yung nagiging daan upang malaman ng tao yung kautusan ng Diyos sa mga Israelita, sa mga tao nung panahon na yun. Ginamit niya yung mga propeta, sila Moises, upang makarating ang salita ng Diyos. Ngunit ngayon, ang nag-iisang anak niya ang sinugo niya upang nang sa ganon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang Diyos ay makipagtipan sa mga tao upang makarating sa atin ang salita ng Diyos, which is yun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Pinangaral niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, kung paano tayo makakapasok sa langit, kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos, at kung ano yung mabuti, kung ano yung masama. Itinuro po lahat ng Panginoong Hesus, sapagkat yun po ang utos ng Ama. Ang sabi ng Ama nung bandang huli, mga bagong bagay ang aking isasaysay, sapagkat ang lahat noon nangyari na yun. At mangyayari pa rin po yun. Kaya sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ngayon tayo'y makakarating sa Ama. So tingnan natin dito sa aklat ni Juan, chapter 14, verse 5 hanggang 10. Narito po ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas. Wait lang. Narito po, sinabi po ng Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Hesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Hesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Tiya't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa Ama, sa amin ang Ama?
Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi saganang akin. Aking sarili, ang amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Ayan po. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na ipaparating ng Ama ang kanyang loobin sa mga tao. Ganyan din po nung unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan kay Moises, na ipaparating ng Diyos ang kalooban niya, ang pag-ibig niya sa tao. So ganyan din po ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nakakarating sa atin or sa mga tao noon, yung pag-ibig ng Diyos na nais ng Diyos na gawin ng tao. So ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tayo lang po ang walang pagmamahal sa Kanya, pagkat lagi po natin siyang kinakalimutan. Sapagkat inutusan ng Diyos, ng Ama upang ipakilala sa atin, ipakilala sa mga tao na walang iba na Diyos kung hindi ang Diyos, ang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos, ang Diyos Ama. Kaya nga sabi doon sa tinunghayan natin kanina sa Isaias, walang makakaagaw sa aking kaningningan. Ganon din po yung sinabi nung utusan ng Panginoong Hesus. Ako lamang ang nag-iisang Diyos. So ganyan din po. Ipinangaral din po ng Panginoong Hesus nung siya'y dumating ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang kilalanin natin ang Diyos na nag-iisa at tunay. So tingnan po natin dito sa aklat ni Juan 17:1 hanggang 8. So ayan po, ganyan po ang utos ang ng Diyos Ama na kilalanin siya ng tao na siya ang tunay at nag-iisang Diyos. At ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo. Kaya ipinakilala po ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ang Panginoong Hesus, pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay sinugo ng Ama upang mahiparating ang kalooban ng Ama para sa atin, para sa mga tao. Upang nang sa ganon manalig at manampalataya sa iyo sa Panginoong Hesus. So tunghayan po natin dito sa aklat ni Juan, chapter 17, 1 hanggang 8. Nung ipinalangin po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol, sila yung kanyang 12 ay 11 na lang na apostol sapagkat ipagkakanulo siya rito nung isa pero at that time pagkakanulo po siya dito kaya 11 na lang. Narito po yung sabi po ng Panginoong Hesus. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito,
Siya'y tumingin sa langit at ang wika, Ama. Ito po yung pananalangin niya po para sa kanyang mga alagad. Kasi pabalik na po siya papuntang langit eh. Alam na niya na nangyayari eh. Kaya nanalangin na po siya nung time na yun. Ang sabi niya, wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Yan po ang kilalanin natin ang Diyos na nag-iisa at tunay na Diyos. Ituloy po natin. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito na nananalangin. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. So ayan po, brothers and sisters. Ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin natin ang Diyos na nag-iisa at tunay at nag-iisang Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Ang katotohanan naman po dito na sinasabi ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. So, tuloy po natin sa 14 at 18. Buwan sabi, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Itinilaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ayan po, sa pamamagitan ng katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din
gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Ayan po mga brothers and sisters, ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, para sa mga nagnanais na talagang tumalima sa salita ng Diyos, talagang kapuputan po tayo ng mga sanlibutan, or tao ng sanlibutan. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay kapuputan. Sapagkat sasabihin natin ang katotohanan dito Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Diyos katulad ng Panginoong Hesus, naglingkod siya, kung ano ang nais sabihin ng Diyos, yun din po ang sinasabi sa tao. Kaya kinapuutan din po siya ng mga tao noon. Lalo-lalo na yung mga skriba at mga pariseo dahil sa inggit sa kanya. Ganyan po tayo ngayon kung tayo ay nagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos, kapupuutan po tayo ng sanlibutan. Sapagkat hindi po nila nakikilala ang katotohanan, hindi po nila alam ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Sapagkat natakpan na doon sa mga turo ng mga sinaunang tao. Kahit ako man brothers and sisters, kung hindi ako tinawag ng Diyos, malamang at malamang ganun pa rin ang pagkaunawa ko sa buhay na ito. Ganun pa rin ang pagkakilala ko sa buhay na ito. Kaya ang laki ng pasalamat ko at tinawag ako ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya nga ang lahat ng nanglilingkod sa Diyos, sa Panginoong Hesus, kapupuutan ng sanlibutan. Kaya wag na tayong magtaka kung maraming mapuot sa atin. Ngunit ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Dapat kayong matuwa at lumuksos. Dapat kayong magalak at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sa inyo. Sapagkat malaki ang gantimpalang tatanggapin ninyo sa langit. Ayan po ang paalala ng Panginoong Hesus sa atin. Kapag nangyari sa atin, kinaputan tayo, halos sinusuka na, marinig lang yung pangalan natin, makita lamang tayo parang uod na hindi mapakali, parang uod na sinisilaban. Ganyan po ang sanlibutan sapagkat ayaw niya ng katotohanan. Nagalit sa katotohanan. Kapag tayo nagtataglay na ng salita ng Diyos, talagang ganyan po ang mangyayari sa atin. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus, napakalinaw pa sa kristal. Yung sabi ng Panginoong Hesus, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at inapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Ayan po. Talagang kapupuutan tayo ng sanlibutan. Kasi ayaw ng sanlibutan ang salita ng Diyos Kaya ang Panginoong Hesus noon, kinapuutan din Kaya kung tayo ay nagsusunod or nagnanais na makasunod sa Panginoong Hesus, kapupuutan din tayo sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, dapat kayong magalak. Kung ito'y mangyari sa inyo, sapagkat dapat tayong masiyahan na matulad sa Kanyang sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon kinamuhian din noon kinapuutan din noon ang sanlibutan Kaya kung tayo nagnanais na maglingkod sa Panginoon, well, dadaranasin din natin yan. But may pangako ang Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayan po, kaysa yung inapupuutan ka ng sanlibutan, nasa sanlibutan ka pa, wala ka na. Wala ka nang ihintay yung pangako kasi nasa sanlibutan ka Kinapuutan ka ng kapwa mo sanlibutan Hindi wala tayong ihintayin. Sabi nung sanlibutan, nga.
niyakap natin ang sanlibutan ikinaputan tayo ng kapwa natin sa sanlibutan. Sinong hintayin natin na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Inasa Diyos ang buhay na walang hanggan Ang kilalanin siya na ang tunay at nag-iisang Diyos Ayan ang buhay na walang hanggan At ang katotohanan, ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Kung kinapuputan mo ang katotohanan, isaan ka? Hindi doon ka sa sanlibutan kasi ang sanlibutan napuputo sa katotohanan Ayaw na ng salita ng Diyos ang sanlibutan. Kasi nga, ang sanlibutan, ang aman niyan ay kasinungalingan, bulaan, mamamatay tao. Ayan po ang aman ng sanlibutan, si Satanas. Sapagkat kung nagsisinungaling si Satanas, ilikas na talaga sa kanya yan dahil siya yung ama ng kasinungalingan. So kung tayo ay nasa sanlibutan pa, tapos kinapuputan tayo ng sanlibutan, wala na. Pakaylo na. Wala tayo sa buhay. Pero kung kinapuputan tayo ng sanlibutan dahil sa pinatutunayan natin na ang Diyos ay tunay at nag-iisa at sa katotohanan na salita ng Diyos, kapatid, matuwa tayo. Lumundag tayo sa galak, sa tuwa, sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. At least may hintayin tayong gantimpala. Kung nanahampan tayo sa sanlibutan, wala tayong hintayin. Lalo tayong kamumuhian noon. So ganyan po, brothers and sisters, sa mabuting balitang ito. Kaya may panahon pa naman, mahaba pa ang panahon na ating pagninilay-nilayan natin ang kalagayan natin sa buhay natin ngayon. Saan ba ako? Sa pinuno ng sanlibutan o sa pinuno ng buhay na walang hanggan? Siyempre, dapat maging matalino tayo. Kapagkat kung tayo ay mananalig doon sa puno ng sa pinuno ng sanlibutan, wala tayong tatamuhin dito sa sanlibutan ito kasi mawawala ito Yung sanlibutan ito, yung daigdig na ito sa sanlibutan ang nananalig sa Diyos, nananalig sa Panginoong Hesus may bagong bayan, may bagong lupa na ibababa mula sa langit. Well, kung tayo ay nananalig sa Diyos, di mapapasama tayo doon sa bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem. Pero kung sa sanlibutan tayo, wala. Kasi guguho lahat yan mawawala lahat yan Ay mapapasama tayo doon sa ama ng sanlibutan. Saan ba pupunta ang ama ng sanlibutan? Doon sa impyerno. Yun talaga ang nakahanda sa kanya Impyerno ngayon, pangsamantala siya, nanlilin lang sa mga tao. Pag-alagala sa sanlibutan kahit na nakakulong siya. Kasi natalo na yan ng Panginoong Hesus Parang kidlat ng araw niya nahulog mula sa langit pagkatalo ni Satanas So ganyan po ang tungkulin natin sa kapwa. Sapagkat ganyan din po ang tungkulin ng Panginoong Hesus na inatang ng Ama, ipahayag ang katotohanan, iligtas tayo sa ating kasamaan. So ganyan din po tayo, ganyan din po si Apostol San Pablo kasi nga umakyat ng Panginoong Hesus, bago siya umakyat, ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad, kanyang mga apostol. Kaya itinuro din po ni Pablo sa mga taga-Roma ang tungkulin natin sa bawat isa, nakalugod-lugod sa Diyos.
So tingnan po natin dito sa aklat ng Roma, chapter 13, verse 8 hanggang 14. Tingnan natin kung ano ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Yun. Natin na, pakinggan po ninyo. Ayun po, ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ayan po, napakalinaw pa sa kristal eh. Sagutin ba natin yung arimurahin natin yung ating kapatid? Sagutin ba natin, tungkulin ba natin na kalipustahin natin ang ating kapatid? Ano ang sabi ni Apostol San Pablo? Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat yan po ang sagutin ng tao, ng bawat isa sa atin, ang mag-ibigan. Pag-ibig po na nagmumula sa Diyos. Tingnan niyo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa mga tao. Na kahit na gaano karami ang ating mga kasalanan, ay handa niyang ipatawad. Magbalik loob lamang tayo sa Kanya. Gaano man tayo karumi ay Kanyang papuputiin. Diba sa unang tinunghayan natin kanina? Ayan po ang tunay na pag-ibig. Hindi po ng pag-ibig na ayan po ang sinasabi na tunay na pag-ibig. Ganyan din po ang Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang Kanyang sarili para sa atin, upang maligtas tayo. Kasi yun po yung layunin ng Ama eh. Ang sabi nga doon sa unang tinunghayan natin, di ba, sa Ezekiel, sabihin mo sa iyong mga kababayan na magbagong buhay na sila, sapagkat hindi ako natutuwa na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais ko'y magbagong buhay siya, magbalik loob sa akin. Ayan po ang nais ng Ama, na tayo'y magbalik loob sa Kanya. Ganyan din po ang Panginoong Hesus, pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, inialay niya ang Kanyang nag-iisang anak. Ganyan din po ang Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya sa Ama ang Kanyang sarili para sa atin, upang tayo'y maligtas. Kung nang sa ganon, ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po ang pag-ibig na itinuturo dito. Hindi po pag-ibig sa nguso. Pag-ibig po sa puso. Hindi pag-ibig ng sanlibutan, kung hindi pag-ibig ng Diyos. Yan po ang nais na iparating sa atin ng mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Ganyan din ang itinuro ni Apostol San Pablo sapagkat umakyat ng Panginoon sa langit, ang Panginoong Hesus eh. So itinuro din niya doon sa iglesia ng mga taga-Roma. So tunghayan po natin, anong sabi? Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan po. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mayroon bang pag-ibig sa kapwa? Sisiraan mo? Itsichismis mo?
hahatulan mo ng pawang kasinungalingan. Ganyan bang pag-ibig? Hindi po ganyan. Ayan po ang itinuturo na pag-ibig, ang kalugod-lugod sa Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Siyempre, ayaw nating nasasaktan. Di, ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. Huwag din natin sasaktan. Maging sa pisikal, maging sa damdamin. Kasi tayo nga, ayaw din natin masaktan. Nagagalit tayo pagka tayo nasasaktan. Di gawin din natin sa ating kapwa. Yan po ang pag-ibig na tinuturo dito. Hindi po pag-ibig na mula sa nguso, kung hindi sa puso. Meron bang umiibig na ipagkakanulo mo yung kapatid mo? Pagkakanulo mo yung kapwa mo, sisiraan mo yung kapwa mo? May pag-ibig naman ng ganon? Kamumuhian mo ang kapwa mo? Na kahit wala namang ginagawa, ganyan pong nangyari sa Panginoong Yesus eh. Kinamuhian siya ng tao, kinapuutan siya eh. Itinatwa siya. Ni kahit doon sa lugar niya, hindi siya kinilala. Ni kahit ang pamilya niya, ang nanay niya, hindi nanalig at nampalataya sa kanya. Kahit ang mga kapatid niya. Kasi yun yung nasusulat eh. Walang propeta na kinikilala sa sarili niyang bayan. Paano natin masasabing pag-ibig kung tayo'y mananakit sa ating kapwa? Sasaktan natin ang damdamin ng ating kapwa. Ganyan din sa sarili mo. Hindi mo rin mahal ang sarili mo. Kaya nga sabi nga yung kasabihan kung ano yung nais mong gawin sa'yo, gawin mo sa iyong kapwa. Yan din po ang sabi ng Panginoong Hesus hindi panlalamang hindi po gawain ng pag-ibig, lalamangan natin ng ating kapwa. Ipagkakanulo natin ng ating kapwa, sisiraan natin ng ating kapwa, ichichismis natin ng ating kapwa. Panlalamang po yun. Lalo na kung hindi naririnig. Hindi po pag-ibig yun. Yan po pagkakanulo. Hindi po pag-ibig yan. Dahil kung pag-ibig, anuman yung nakikita sa atin, sa harapan, pagtalikod niya, ganun pa rin tayo. Kaya nga minsan, nung ako'y nasa sanlibutan pa pagka minsan may kausap ako pagtalikod nung makausap namin kung hindi lang nakakahiya hindi ko na sana tinawag yun Di ba? Pag-ibig ba yung mga ganyan? Ako lagi akong mga sinasabi ko, hindi, hayaan mo na mga ganyan. Ganyan ako nung ako'y ganyan ba yung pag-ibig na gusto natin? Mahal mo ba ang sarili mo niyan? Sisiraan mo ang iyong kapwa? Hindi man marinig ng taong sinisiraan mo yun ang Diyos naririnig tayo. Anumang isipin natin, anumang balakin natin, alam ng Diyos. Maaaring makakapagsinungaling tayo sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Ngunit sa Diyos, hindi tayo makapaglilihim. Hindi tayo makakapagsinungaling. Tapos magmamalaki pa tayo Wala naman akong ginagawang masama Bilis Yung pagkanulo mo lang, siraan mo lang ang iyong kapatid Hindi ba masamang gawain yun? Pag-ibig yung itinuturo. So ganyan po, brothers and sisters. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kung ano yung nais na gawin sa atin, ng ating kapwa, gawin din natin sa kanila. Ayan po yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos, hindi yung panlalamang. Mahal ko ika yun kapatid ko ika yun kapatid mo ba yung kapag ikaw na lang mag-isa ipinagkakanulo mo na
Kayo nagkakagatan. Para kayong mga aso. Meron bang pagmamahal ng ganyan? Mahal ko ika yan, kapatid ko yan eh. Mahal mo ba yung pagtalikod, siniraan mo? Hindi po yung pagmamahal, panlalamang sa kapwa yan. Dahil ang pagmamahal, kahit nakatalikod yan or kahit naandyan yan, ganon at ganon ang sasabihin mo. Yun po yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos dahil yun ang katotohanan. Sasabihin natin kung yun lamang ang katotohanan. Ay hindi eh. Ang ganda-ganda ng sinasabi mo pagkakaharap mo eh. Pagtalikod, saka ka ngayong babanat ng mga kung ano-ano mga sasabihin natin. Ganyan. Panlalamang yun, brothers and sisters, hindi po pag-ibig yun. Kaya ganda-ganda nung usapan nila eh. Magkasama sila eh. Tatawanan pa eh. Pagtalikod ng kapatid eh. Titirahin ngayon kung ano ay pagkakanulo. Ay nako. Kung mananatili tayo, brothers and sisters, sa ganyang kalagayan, wala tayong hihintayin. Ang aabutin natin, sabi ng sanlibutan. Ang tunay na pag-ibig, sabi nga, yan nga yung pelikula, maging sino ka man. Kung sino ka sa harap, ganun din, kahit nakatalikod yung kapwa mo or yung kapatid mo. Hindi yung kaharap mo lang eh, ganda-ganda ng ngiti mo, papuri pa eh. May kasama pang papuri eh. Mukhang umansinso na tayo ngayon Pagtalikod eh. Kung ano-anong kasamaan yung sasabihin natin eh. Ganyan tayo eh. Nasa sanlibutan tayo. So hindi po pag-ibig yun. Yan po ay pag-ibig na nasa nguso lang. Ang pag-ibig na galing sa Diyos ay maging sino ka man. Ika nga. So ayan po. Nasaan na ba tayo? Naligaw na yata ako eh. Hanggang 14. Ay, dito na. Tagpuan ko na siya. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama. Ayan po, kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Pag-ibig hindi gumagawa ng masama. Kanino man. at hindi pinagkakanulo. Hindi sinisiraan. Yan po yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimula. Magsimulang manalig sa Kanya, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at talikdan at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pamumuhay sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan
sa alitan at inggitan ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ayan po. Nasa ng laman. Ayan po. Paninirang puri. Gawa ng laman po yan. Udyok ng laman. Udyok ng banal na espiritu. Ayan po, hindi po yan pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Sisiraan mo yung kapwa. Pagkakanulo mo ang iyong kapatid, hindi po gawain yan, hindi po pagmamahal na nagmula sa Diyos yan. So ganyan din po. Nung alam na ni ayan po ang tungkulin natin sa ating kapwa. Hindi po natin tungkulin na siraan natin ang ating kapwa. Hindi po natin tungkulin na ipagkanulo natin ang ating kapwa. Hindi po natin tungkulin buwisitin natin ang ating kapwa. Hindi po natin tungkulin na pagwikaan natin ang masama ang ating kapwa. Hindi po natin tungkulin na kamuhian natin ang ating kapwa. Ang tungkulin po natin ay pag-ibig sa ating kapwa. Wala na pong ibang tungkulin ang bawat isa sa atin kung hindi mag-ibigan tayo, pagmamahal, pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi po pag-ibig ng sanlibutan. Ayan po ang nais na iparating. So ganyan din po ang itinuro ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. At ganyan din po ang sinabi niya kay Timoteo. So tingnan po natin dito sa ikalawang Timoteo, chapter 4, 1 hanggang 5. Kung ano po yung tagubilin ni Apostol San Pablo nung malapit na rin siyang mamatay. Alam niya na, kasi alam niya kung kailan siya Kaya ito po yung sulat ni Apostol San Pablo para kay Timoteo. Si Timoteo kasi ito yung kumbaga sa ang Panginoong Hesus, itong mga apostol niya, sila sa Apostol San Pablo, ang ginawa niya. Ito naman si Apostol San Pablo, yung ginawa niyang pinakakanang kamay, itong si Timoteo. Kaya nung sila'y magkahiwalay, ito nabilanggo na yata dito si Juan Kaya sumusulat noon si Apostol San Pablo, sumusulat kay Timoteo. So ano ang sabi ni Apostol San Pablo? Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mong pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Yan po. Ano ba yung katotohanan? Ito nga po yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo
ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. So ayan po brothers and sisters, dapat natin kung ano yung tungkulin na inatang sa atin, tungkulin natin sa ating kapwa na mag-ibigan tayo. Yun po yung ialay natin sa ating kapwa. Hindi po yung pagkakanulo natin. Kawawa tayong tao pagka ganyan ang gawain natin. So, sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, hindi ko po sinasabi na ang paalala lang po dito sa mabuting balitang ito na gawin natin kung ano yung nais ng Diyos. Sapagkat nakita natin mula pa doon kanina sa Old Testament, yung, yung mga sinabi ng mga propeta, hanggang doon sa Panginoong Jesus, hanggang kay Juan, hanggang dito kay Pablo, at kay Timoteo ngayon. Iisa po ang sinasabi ang pag-ibig ng Diyos na dapat nating gampanan, ang tungkulin natin sa ating kapwa. Pag-ibig na kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig eh. Siya yung ama ng pag-ibig. Siya yung ama ng katotohanan. Siya yung nag-iisang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya kung tayo hindi umiibig sa ating kapwa, ay hindi Diyos ang ating ama. Ang ama natin ay ang ama ng kasinungalingan, si Satanas. Sapagkat ayaw ng pag-ibig noon eh. Ang pag-ibig noon, puro pasandok eh. Puro pakaliwa ang pag-ibig noon, yung ama ng kasinungalingan. Walang iba kung hindi si Satanas. Pagka yan ang sinunod natin, wala tayong magagawa. Walang mangyayari sa buhay natin. Wala tayong hihintayin ng gantimpala. Ganyan po nung malapit na ang Panginoong si Apostol San Pablo, kasi alam niya na malapit na yung buhay niya eh. So ganyan din po ang Panginoong Jesus nung alam niya na malapit na siyang bumalik sa langit. Alam niya na malapit na niyang harapin yung mga pagsubok at malapit na siyang mamatay nung ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Alam niya po ang lahat ng yun. Kaya ang tagubilin niya sa kanyang mga alagad, ano ang sabi? Tunghayan natin dito sa aklat ni Juan 13:31 hanggang 35. Kung ano yung pinakatagubilin ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakikinig sa kanya. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Dito alam niya na kasi umalis na dito si Judas eh. Pagkakanulon niya na ang Panginoong Jesus. Pagkakanulon niya si Jesus. Kasi alam na ng Panginoong Jesus na pag alis ni Judas, pupunta na doon sa mga taong pinagkanuluhan niya. Pagkakanulo itong si Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa natira, sa 13 alagad niya, ang sabi niya, sabi dito, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y
mga alagad. Ayan po, brothers and sisters, ang kabuuhan ng mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Jesus. So ayan po, sapagkat kung tayo ay magsisinungaling, hindi po tayo alagad ng Panginoong Jesus. Tayo ay alagad ng dyablo. Sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Tingnan natin para maniwala po tayo. Nandito po, ang sabi po ng Panginoong Jesus. Pag tayo'y nagsisinungaling, brothers and sisters, ibig sabihin, ang ama natin ay ama ng kasinungalingan. Sino ba yun? Yun po si Satanas. Siya yung ama ng kasinungalingan. Kaya hindi po tayo makapagsisinungaling. Hindi po tayo makapaglihim sa Diyos. Ang lahat ay kanyang nalalaman. Sa ating kapwa, maaari makapagsinungaling tayo kasi hindi naman natin Pero kung kapwa natin inananalig at nanampalataya na sa Panginoong Hesus, sapagkat kung ano ang alam ng Panginoong Hesus ay sinasabi ito sa kanyang mga alagad. Nasaan na ba yun? Ayan po, brothers and sisters, kaya hindi po tayo makakapagsinungaling dahil alam po ng Diyos. Ito, sabi nga po dito, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang gawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan, naririnig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, ito po yung mga Pariseo. Hindi kami mga anak sa labas. Sabi, pinagmamalaki pa nila, brothers and sisters. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. Sabi nila, ang Diyos ang aming ama. Pinagmamalaki pa nila Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Ngunit tumugon ang Panginoong Hesus. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao. Sabi ng Panginoon, siya'y mamamatay tao na simula pa
at kalaban ng katotohanan at di matagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Abay kanina nagmamalaki pa yung hindi kami anak ika sa labas. Diyos ang aming Ama. Inong ipinakilala sa kanila yung katotohanan. Kasi kung talagang tinatanggap natin na Diyos ang ating Ama, tutularan natin ang mga gawa ng Diyos. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos maging katulad tayo sa Kanya. Sabi nga ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So paano natin ngayon may pagmamalaki? Magawa natin paano tayo magmamalaki na kilala natin ang Diyos? Hindi natin alam ang salita ng Diyos. Ayaw nga natin makinig Paano natin sasabihin na ama natin ang Diyos? Kilala natin ang Diyos. Kung talagang kilala natin ang Diyos, sabi nga ng Panginoong Hesus, kung talagang ama ninyo ang si Abraham, tutularan ninyo yung gawa ni Abraham. Kaya ninyo ginagawa yan dahil hindi ninyo alam ang katotohanan. Hindi ninyo kilala ang Diyos. Yun lamang po yun, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Dahil kung kilala natin ang Diyos, kilala natin ang katotohanan, hindi tayo magsisinungaling. Pawang katotohanan ang sasabihin natin. Masakit man yan o mabuti, ang importante doon ay yung katotohanan na marinig natin, na maririnig natin. Hindi ang nangyayari sa sanlibutan Kapag katotohanan, tinatago Kapag kasinungalingan, abay kabilis ng bibig Pero kapag katotohanan, nakakahiya. Ganyan po ang sanlibutan. Nakakahiya. Huwag mo nang sabihin. Nahihiya tayo na sabihin ang katotohanan. Ang katotohanan, brothers and sisters, ang magpapalaya sa atin. Kung mananatili tayo sa kadiliman, hindi natin makikita ang liwanag. Kaya nga pinalaya tayo ng Panginoong Hesus Ang sabi ng Diyos Ama sa pamamagitan mo, ako'y gagawa ng paikipagtipan sa mga tao. Ikaw ang magdadala, ikaw ang magpapadilat ng mga bulag. At ikaw yung magpapalaya sa nakabilanggo, sa kadiliman. So ang sanlibutan ayaw ng liwanag kasi gusto niya lagi nandun, nagtatago siya doon sa dilim. Yan ang gusto ng sanlibutan. Kaya kapag katotohanan ang sinasabi natin, galit ang sanlibutan. Huwag mong sabihin, nakakahiya. Kasi nakakahiya talaga ang katotohanan. Pagdating sa sanlibutan, nakakahiya. Ngunit kung tayo ay nakakakilala, alam natin ang Diyos, hindi natin dapat ikahiya ang katotohanan. Ayan ang magpapalaya sa atin. Tingnan niyo yung aral ng dalawang magkapatid, brothers and sisters. Yung dalawang magkapatid na bata sa probinsya, sa isang probinsya. Itong kapatid, itong dalawang batang ito, iniwan sila ng kanilang magulang. Dahil may mga manok silang alaga. May kanya-kanya silang tuka ngayon doon sa bahay nila, may kanya-kanya silang tungkulin. Tulad sa atin, tungkulin natin sa ating kapwa. Pag-ibig, ibigin natin ang ating kapwa. Ganyan din po yung dalawang batang yun. Binigyan po sila ng tungkulin ng kanilang magulang sa kanilang bahay. Ganito si panganay, siya yung maghuhugas pagdating ng araw. Pagdating naman ng gabi, ito si bunso, ang maghuhugas. Umalis ngayon yung magulang. Naglalaro ngayon yung dalawang magkapatid sa kanilang bakuran. Sa paglalaro nila, nabato nila yung alaga na manok nung magulang nila. Sa malakas na pagkabato, namatay ngayon yung manok. Ginawa nila,
siyempre, mga bata pa yon, hindi nila maluto, itinapon. Di ngayon, tinakot ngayon nitong panganay, yung kanyang bunso. Ang sabi ng panganay, para hindi ka pagalitan, hindi ka paluin ng ating magulang, ganitong gawin natin. Di ba, may kanya-kanya tayong tungkulin na ibinigay sa atin. Ako maghuhugas pagdating ng araw. Pagdating ng gabi, ikaw yung maghuhugas. Oo, sabi ng bunso, ganito na lang para hindi ka pagalitan. Ikaw na lang ang maghuhugas sa araw at gabi para hindi ka ikapaluin ng ating magulang. Umuo ngayon itong bata sa takot sa kanyang magulang. Di ang nangyari, sana yung naghuhugas ng araw, siya pa rin sa gabi. So yung panganay, hindi na siya naghuhugas ng mga hugasin doon sa bahay or plato, mga ganon. Di nung matagal na, napapansin na nung magulang nila, nung nanay nila. Tinanong ngayon, bakit yung bunso na lang yung laging naghuhugas, napapansin ko na. Hindi ngayon makapagsalita yung bunso, hindi niya maipaliwanag. Kasi natatakot nga siya na sabihin doon sa kanyang magulang. Sa kapipilit nung magulang, nung nanay, sinabi ngayon nung bunso, mangyari po, ganito po ang nangyari. Habang naglalaro po kami, nabato ko po yung manok natin, napalakas siguro yung bato ko, namatay po. Ngayon, yun naman po yung sinamantalaika nung ate ko na kondisyon para hindi po ninyo malaman at hindi ninyo ako paluin. Yun po yung kondisyon sa akin, ika ni ate. Ano ang sabi ng magulang? Napakaliit, ika, na bagay. Nagpaalipin kayo, naging alipin ka dahil sa maliit na bagay na yun. Kung sinabi mo agad yun, edi hindi ka na naging alipin. Nakalaya ka na sana. So at that time, nakalaya yung anak kasi sinabi niya yung katotohanan. Nagets ninyo, brothers and sisters, na hindi tayo dapat naglilihim kung ano yung katotohanan, dapat yun ang sinasabi natin. Pawang katotohanan lamang sapagkat yan yung magpapalaya sa atin. Kung mananatili tayong magsisinungaling, mananatili tayong nakakulong sa kasinungalingan. Hindi tayo makakalaya. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus. Ba't tayo mananatili sa kulungan ng pagkaalipin sa kadiliman? Pinalaya na tayo. Kaya i-grab na natin yung kalayaan na yun na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Tingnan mo yung bata. Abay, nagtiis ng mahabang panahon na siya yung nahihirapan. Sabi nung magulang, nung nalaman, yun lang pala, napakaliit na bagay. Kung sinabi mo na kaagad, di sana nakalaya ka na. So, ganyan po tayo. Sa pamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, tayo'y nakakalaya sa kadiliman. Tayo'y nakakalaya sa pagkakakulong natin sa kasinungalingan. Yun po ang katotohanan po niyan. So yan lamang po, brothers and sisters, hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling makapag-share o makapagpahayag sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Bye-bye!